Kurting subua, kapitan way kainchindi. But kung mag-leader ka, kainchindi ka sa tanan. Di ba na? Konsulito na, kung mag-leader ka, kainchindi ka sa tanan. Well-versed ka sa tanan. Inisi ko di mo, leader. Kung reliyon, hindi basta-basta. Posible, masiling pa natin, alam pa sa kaysa aton. And also one of his background is, he is one of the Pharisee of the Pharisees. Sa unang panahon, ang pinakamaalam kag pudiruso nga reliyon, among mga Pariseo. Hindi na basta-basta. Kung pagkamatarong ang paghambalan, grabe ang pagkamatarong sang Pariseo. Pero ang ilalang galing pagkamatarong, hindi suno sa pulong sang Diyos. Kundi ginsiling sa Biblia, tauhunon nga pagkamatarong. Kag ang tauhunon nga pagkamatarong, siling sang pulong sang Diyos, pinagay kay Propeta Isaias, ang aton ginatawag tauhunon nga pagkamatarong, trapo lang sa tubangan sa Diyos. Kung nga ginatawag trapo sa tubangan sa Diyos, tungod gindeklara ni Apostol Pablo sa Roma 3:23, kayang tanan nagpakasala, kag nawadaan sa imaya sang Diyos. 3:10 kagon sa Roma nagsiling, walay taong matarong, isa lang si Jesucristo. Now, yari karon si Nicodemo, nakabaluman siya sa background ni Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, isa lang kaginkilala nga anak sang panday. Hindi ba na? Kag natao siya, hindi sa Riverside, kag sa St. Luke. But sa lingon, wala sa natao sa pinakasikat na hospital, kundi sa lang sa Bible, natao siya sa isa lang kapasungan. Kung lang taon ta, ini si Nicodemo, kung wala sa divine revelation, na halin sa Diyos, pamati ka mo ha, hindi siya magpati kay Kristo. Come on, church. Posible ba siya? Anak malanggas panday. Natao malanggay ka dito sa pasungan. Pero tanawan nyo, pag imbukada pa lang, gihambal dira sa pulo sa Diyos, pamati ka mo si Mayo, siyang nagpalapit sa Ginoo during night time, ang iyang approach sa mo niyo, pamati ka mo, Ginoo, nakabalo ko, nga ikaw halin sa Diyos. This is a sign. This is a good sign ng boy. Listen to me noong. This is a good sign sa isa katao nga bisan maalam siya, manggaranon siya, pero kabalo siya magpaubos. Kabalo siya magunahuna, kabalo siya mag-discern, kabalo siya makautor magpamalandong sa Diyos. Kabudlay ning tao, iya prangka talang, pigado pa, pero sino-sino pa. Hindi ba na? Kabudlay. Pigado na gid. Pero magpakasino pa. Pero hindi nga tao makautoran. Take note, siling ko gaina, he was a leader of the Jews, a Pharisee of the Pharisee. Hallelujah. Manggaranon, kinilala, makauturan sa susyedad, pero salamat sang nabatian niyang pulong sa Ginoo. Wala siya nagpahambog, wala siya nagpabugal siya kagalingon, kundi siling Bible, nagpalapit sa kay Ginoo Jesus during sa kabiyon. Makauturan kag nagsiling siya, nakabalo ko nga ikaw ang tao nga gikan sa Dios. Kay wala ini nakalatabo ang nakita niya mga milagro makauturan. Sa aton pa ang basihan ta, makauturan sa matutuod nga alagad sa Dios. Sa mga tao nga ginagamit sa Dios, hindi ang pagkamanggaranon sa pastor, hindi ang pagkadako sa simbahan sa pastor, kundi kung paano siya ginagamit sa Diyos sa ministry, na ang gahom sa Diyos nagapot. Ano mo lang ng pulos, mga pastor, mga kauturan, ng mga bantog, pero bisan hilanat, kag sakit ulo, hindi kayo. Way milagro, kag way gigawali milagro. Pero ang pulos ng Diyos, pamati ka mo. Listen to me, Mark chapter 16, verse 17, anong siling dira? Anong siling sa Ginoo? Siling niya, and these signs, come on, and these signs shall follow them that believe. Once tumulo ka sa Diyos, once nga ginagamit ka sa Ginoo, once nga alagad ka sa Diyos, hindi pwede nga wala sang signs nga nagaupod sa imong ministry. Hindi pwede nga wala sing gahom nga magaupod sa imong ministry. Or else, maging mimic ka lang kag entertainer. Now here comes the man of God. Here comes Jesus Christ, the Son of God. Siling niya, alright, na-perceive, nabaluhan sang Ginoo ang tuyo ni Nicodemo.
Why pa siya nakahambal? Why pa siya say, Lord, anong himuon ko Ginoo nga makasulod ko sa langit? Pero sa una-una, kag tagipusoon ni Nicodemo, ari na, gusto gid siya magsulod sa ginhan sa langit. Amunin ka nami sa isa ka kinayasang tao. Suliton ko nga bisan ano pa ang iya background, manggaranon man siya, kunano man siya, maalam man siya, pero kanami nga ang ara sa ihandom amo ang pagsulod sa ginarian sa langit. Nga dapat tagidhandumon kita tanan, nga dapat tagidhandumon ang pagsulod sa ginarian sa langit. Bagod, listen to me very carefully, church. Come on, listen to me. Pinakaterible sa kinabuhi sa katao. Hallelujah, nga mapatay, nga wala siya sing kaluwasan, kay hindi siya makasulod sa ginarian sa langit, kundi ang iya destiny, ang iya padulungan, amo ang paghukom sa Dios dito sa linaw sa kalayo, nga siya magaantos sa katuigan, kag katuigan mga kauturan sa walay katapusan siling sa Biblia, magabagrot ang iya mga ngipon, tutuman nga kainit, kag niyan magahinulsol siya, magabasol siya, apang kunyara na kasi ng lugar, wala na sang tsansa, wala na sa ikaduhang tsansa, mga kauturan nga man, sa subong among tsansa mo, sa subong among oportunidad mo, pribileyo mo, nga samtang makabati ka sa pulos ng Diyos, huna-huna asing mayo. So sinikudi mo mga kauturan, sa pagpalapit niya, gihambalan sa Ginoo, pamati na. Sila sa Ginoo, luwas ang isa katao, hindi siya matao liwat, hindi siya kasaka sa ganin sa langit. Ari na ha, pamati ka mas maayo ha. Sa mga maalam sa kalibutan, nga wala sang revelation, hindi nila maintindihan kag bahang pansing lubos kung ano ining ginatawag born again. Ang kalabanan sa mga tsuludyan subong, mga doctor of divinity, ang pag-intindi nila sa born again, mabalihin ka reliyon. Ang pag-intindi nila sa born again, magtuo ka. Of course, ang pagtuo, kinanglano na. Pero by just believing is not actually the process, the complete process for you to be born again. That is only one of the steps, one of the requirements. Alright? Now, tungod sa una-una ni Nicodemo nga tawhunon, naglibog na siya, tanawang tao nga maalam. Pero kay tungod, wala ang revelation sa Ginoo, sa iya nagaupod pa. Nagsili sa Ginoo, kay imposible naman Ginoo. Ibutang ko lang, pila na imo edad subong Bradolfo? Imo edad pila na? 70? 77. Ibutang ko lang. Si Nicodemo sa itong panahon, 77 siya, parehas lang Bradolfo edad. Hamakon mamang siya, uy, si titay sitin ako. Siling sa Ginoo, mataw ko liwat. Ano man ako pagsulod sa tiyan sa kon inanay liwat? Kaya tigulang na ko. Di pala naghambal siya, how can I be born again that when in fact I am now old? Paano ko ginumata liwat? Sa kon nanay kay tigulang na ko. Kaya nga pag-intindi sang born again, tawhunon. Ang iya pag-interpret sa Bible literal. Ang iya pag-interpret sa Bible human perception. Ang iya pag-interpret sa Bible makauturan human knowledge and understanding. It requires us divine revelation. It requires us the Spirit of God to be enlightened by this truth. Hallelujah, in order for us to understand. Now, silingdan sa Ginoo, okay? Sa aton pa, kung nga gisilingan sa Ginoo nga, kung di ka matao liwat, hindi ka makasulod sa langit, nga ang wala na lang gidiretso sa Ginoo, nga mataw ka sa tubig kag espiritu, kay gusto gid sang Dios pamaturan. Listen to me, sa aton subong, nga ang kapahayagan sang Dios pinaagi sa revelation, pinaagi sa Holy Spirit, hindi pinaagi sa tao. Tanawa, pwede malang niya madiretso, pagambal nga mataw ka sa tubig sa espiritu, pero nga nagsiling pa siya, magpakatao kaliwat. Kay gintistingan niya, kung maabot ni Nicodemo ang bot silingon sa Ginoo. Hindi ba? May mga panahon sa aton nga muna, ginatestingan kita sang Diyos, kung bala residido kita, kung hindi. Paman, ginatestingan ta sang Diyos kung kaisa, kung residido kita, kung hindi. Purambalanta ka sa tao nga residido, mga kauturan, bisan ano pa ang mga pugong-pugong, bisan ano pa ang mga hindrances, hindi siya magpapugong, madesisyon gid siya, kay nga man, nakaintindi siya. Residido siya. Yari karon, siling sa Ginoo na saya. Ang born again nga ginatawag,
kinahanglan ka mataw liwat sa tubig. Why ko di dalabaso nga may tubig? Kag sa espiritu. Di ba mo nagsin niya? Luwas ang tao, mataw sa tubig, kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginara sa langit. Verse 5 is the key of all the explanation of the doubts of Nicodemo when Jesus Christ told him to be born again in verse 3. Hindi ba na? Kami sa kahangop mo. Tika sa verse 5, gi-explain na si Ginoo. Ang paagi galing matao kaliwat, pinaagi sa tubig, kag sa espiritu. Karon pamangkot. Paano ta mataw sa tubig? Magsalom-salom ta dito? O magtinir ta sa tubig? O magpabubuo ta sa tubig? O kung mag-inom ta sige tubig? Amo bala na? Kung mo ina makauturan, mahapos na imon sang tao, sige lang sa inom tubig. Natawo ka na sa tubig. Maligo sa permis tubig, natawo ka na sa tubig. Karon, kung amo ng interpretasyon ni mo sa papakataw sa tubig, ari pagid, paano ka matawo sa espiritu? Espiritu. Espiritu. Hindi ba niyo makita ang espiritu? Magsigla, natawa ko sa espiritu, natawa ko sa espiritu, hallelujah, natawa ko sa espiritu. Madugay, amo bala na. No, salamat sa Diyos, nga ang Diyos very specific, maghatag instruction sa ato makaturan. Ang paagi, pamati na kamo, ang paagi sa tao, nga matao sa tubig, kay amo gali ining paagi, nga kita makasulod sa giran sa langit. Number 1 nga paagi, sa tao nga matao sa tubig, kag sa espiritu, amo nang ginhambal ni Apostol Pedro kag sa Ginoo. Basahon ko una ang ginhambal sa Ginoo, Marcos 16, versikulo 16, pamatiin niyo nung boy. Brother Dolpo, pamatiin niyo. Ang Ginoo naghambal sini, Mark chapter 16, verse 16, nagsiling siya, ang bisan sino man nga magtuo kag magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo maluwas. Kung di klaro, nga ang paagi gali sa pagpakatao sa tubig, hindi ang pag-inom pirmi tubig, hindi ang maligo sa tubig, hindi ang magpahulom sa tubig, hindi ang magpabubo sa tubig, kundi magpabautismo sa tubig. Ari pagid, mga katuran, nga nagambal si Jesucristo, ang nagatukag mabautismohan maluwas nga, kag ang ginatumod dira nga bautismo, makaturan, bautismo sa tubig. Nga, kay siling ni Apostol Pedro, pamati ka mo, sana, ikaduang Pedro, kapitulo 3, versikulo 7, Naunang Pedro, kapitulo 2, 3, versikulo 20, kag 21, pamati ka mo, si Mayo. Ang bautismo nga ginhambal sa Ginoo, kung magtuo ka kag mabautismo sa tubig maluwas, kay ari na, kay siling ni Apostol Pedro, kung sang una, sang ginaman sang Diyos, sa mga adlaw ni Noe ang anaw, diin ang paagi sa kaluwasan, arka, sa subong. Pamati, sa subong. May word gid nga now. Now. Pag siling nga now, it means presente. Subong. Siya niya ang bautismo subong. Nagaluwas sa inyo. Palakpakan tama kauturan. Praise God. Busa nga kinala ng tao pagkabautismuhan, kaya ang bautismo din pakaangay sa arka nga kuntuhan mo kag magpabautismo ka, maluwas ka. Sa unang panahon, sa mga adlaw ni Noah, ang mga tao, mga katunagtuo to, pero nga wain pastor maluwas, ang kulang, nagtuo lang, wala nagsulod sa arka. Pero si Noah, kang iya panimalay, hindi lang nagtuo, kundi nagtuman, nga nagsulod sa arka, ang resulta, naluwas sila. Palakpakan tang ginawa ko. Sa subong, ang paagi sang tao, para siya matao liwat, dira, agud to makasulod siya sa ginharian sang langit. Pagkatao espiritual, ginatawag ini nga spiritual birth, born again, new birth, or spiritual birth. Ang pagi is that, number 1, tapos kang magtuo.
tapos kang maginulsol, kinahanglan kang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Pamangkuton ta ka mo, siyang si Ginoong Jesus, nag-edad na siya 30 anyos, nagkadto sa suba sa Jordan, kita tanan nakabalo, nga ang katuyuan ni Ginoong Jesus, nga ang magkadto sa dito sa suba sa Jordan, ang purpose, agud pagabautismohan. Sang si Juan nagsiling, Ginoo, hindi tani kami angayan, hindi ko tani angayan, Ginoo nga ako magabautismo sa imo. Hindi ako takos. Parabi niyo anong hambal sa Ginoo, pamati ka mo, Ginoo na na, wala sala, wala siya sala para sa aton. Pero anong hambal sa Ginoo, pamati ka mo, siya niya pabayain ni Juan, kay kung mahimo ini, amo ini ang katumanan sang bugos nga pagkamatarong. But silingon, kung ang Ginoo nakapahimo gani nga magpabautismo kay Juan, sino ka? Sino ka? Ang Ginoo nagpabautismo, wala sala. Hindi siya bautismo na kung maluwas, hindi. Ang bautismo niya dito kay John the Baptist, makaturan, is the vindication of his earthly ministry as the high priest in the ministry of Melchizedek. Malawig ko ini ma-explicar sa inyo. Pero ma-explicar ko gini, maritalye ko na pilakadlaw. Pero ang point ko lang is that, ang Ginoo gani nagpabautismo, ikaw hindi mabautismo. Naghimo gani example nga magpabautismo, ikaw hindi. Kung nagatuo ka gid sa iya, kung nagatuo ka sa Ginoo, nga hindi mapagsundon, ang iya mismo ihemplo nga ginhimo. Come on, church. That is why gin-emphasize niya kay Nicodemus, nagsiling siya, Nicodemus, kung hindi ka matao liwat sa tubig kag sa espiritu, hindi ka makasulod sa ganun sa langit. Hambalanta ka mo makaturan. Ang born again experience is not a religion. Ang born again experience is a biblical relationship with God. Hallelujah. This is not religion. Anyhow, listen to me, children of God. Born again. To be born again in water and of the Spirit is a biblical requirement that can make us having a relationship with God. Mamangkot ko sa inyo, sino ba lang luwason siyang Diyos? Ang mga tao nga may relasyon siya, kung wala. Luwason niyang tao nga may relasyon sa iya. Ilabi na gid, kung ang imo relasyon sa Diyos, naging anak ka niya. Now, diri na ko mag-emphasize, diri ko magadulog. I have a lot of things that can talk to you about being born again. Pero hindi ko pag-hold on. Kaya diri ko sa mga importante lang mga bagay. Explain ko ni sa sunod mga katuran. Nga, kinanglan ta, mataliwat. Listen to me. Because, biblically speaking, our first birth, through the process in our mother's womb, listen to me, ang first birth is in sinful process. That is why, gin-describe sa Bible, dira palangkat sa tiyan sang imo hiloy, you have been shapen in iniquity, and in your mother's womb did He conceive you. In other words, makatanang first birth naton, hindi nga itong pagkatauhunon, mga kauturan. Kung hindi ni mailisan liwat nga matao kataliwat dira sa Diyos, sa pamaagi sa Diyos, hindi makasulod sa girian sa langit. That is why naghambal si Apostle Paul sa 1 Corinthians, nagsiling siya, wala sing ulod kag dugo. He's speaking about our first birth. He's speaking about our physical existence. Naghambal si Paul, wala sing ulod kag dugo nga makasulod sa ginharian sa langit. Amo nang rason nga kinahanglan ta ma-born again, mga kauturan. Praise God. Kaya ini galing aton bones and flesh, ang aton material existence, ang aton physical existence, hindi garantiya nga makasulod sa ginharian sa langit. That is why you need to be born again. Ikaduha, kag diri na ko magatapos. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Sang wala pa ta nakakilala kay Kristo, sang wala pa ta sa Ginoo, sang wala pa ta nakabaton sa kamaturan, sang wala pa ta na tao liwat, makaturan, siling sang Bible, kung inyo nabasahon,
Ephesians chapter 2, verses 11 up to 13, kag maglukso ka sa 19 up to 20. Gindescribe dira, nga sang wala pa ka na nakaangkon kaluwasan, sang wala pa ka natawliwat, ang imo kahimtangan, pamati, siling sang Bible, hindi kita nabilong sa panimalay sang Diyos. Wala kita Diyos. Wala kita paglao. Mga hintil kita. Mga desirkunsidado kita. Wala kita sing paglaom sa kalibutan. Wala kita Diyos. Amo ng aton kahimtangan, apang salamat nga pinaagi sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa ikamatayon nito sa cross sa Kalbaryo. Praise God, kag niyan, ginaplikar mo ang ikamatayon. Pinaagi makatan sa ginambal niya that we need to be born again. Hallelujah, siling sang pulong sang Diyos. Makatan sa tapos kang nagbaton sa may balita. Siling sang Bible, you are no longer aliens. You are no longer strangers in the family of God, but you are now a member, a citizenship of the family of God. Kinahanglan kita matauliwat, agud kita mamembro sa panimalay sa Diyos. Ang luwason sang Diyos ay pagbalik, ang iyalang mga panimalay. Sadlaw sa paghukom, ang hindi hukman sang Diyos at ang mga tao na ara siya panimalay. A member of His family. That is why ang church, pamati ka mo, kunari na tadi sa church. Ang church biya, hindi building ka may ngalan. Apostolic Holiness, hindi. Ang church ikaw. Ang church ako. Ang church kita. Iniya nga building, tilipunan lang ni. Pero ang matod nga church kita. Siling sa Biblia makauturan. Praise God kung matao ka naliwa. You are now a member of the body of Jesus Christ, which is the church. Amo nangari tadi. Hindi bala ka mo nalipay, nga wala ta paglaom. Hindi tatani makauturan ang ayan takos. Kag niyan, destinado ta sa impyerno. Pero nakabati ka mo sa pulong sang Diyos. Sininga aga, praise God nga kinahanglan kita. Matao liwat, kag ang pagpakatao liwat sa espiritual. Ang mga kinahanglan kita magtuo, maginulsul sa atong mga sala, kag magpabautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo, para sa kapatawaran sa atong mga sala, kag mabato nato ng dulot sa Espiritu Santo. Katapusan nga akong basahon, imensionar ko lang, matapos na ko, binuhatan 2:38. Sang si Pedro nagwali, saan lang sa Pentecostes. May ba mo makatauhan nga nakabati? Kag salamat yato makatauhan nga nakabati. Wala man sila nagpabugal sa ilang mga background. Wala man sila nagpabugal sa ilang mga kahimtangan. Siling gani sang Biblia makauturan, sang pagkabati nila sini, ang ila tagipusoon na suntok. Sa in English na paghambal, they were being convicted. Ang kanami siya sa katao, bisan ano man siya ka makasasala, biskan daw wala na sa paglaom, biskan ano man kahimtangan ang kanami siya katao, nga kung makabati siya sa pulong siyang Diyos, magdangat sa iyang conviction. Hallelujah, man ang kinanglano niya. Magdangat sa iyang conviction. Kagya itong mga tao, tungod kay nagdangat sa iyang conviction, nagsiling sila kay Pedro, mga kauturan, Pedro, kag mga kauturan ko, ano lang amon himuon para maluwas kami. Ari na pamati, matapos na ko, siling na Apostol Pedro, maginulsul ka mo, kag magpabautismo ka mo, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Para sa ano? Para sa kapatawaran sa aton mga kasalanan. Kag mabato naton ang dulot sang Espiritu Santo. Ang Acts chapter 2, verse 38, amo ng koneksyon nga sabat sang John chapter 3, verse 5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah. Siningaga, sa gusto magpabautismo, hindi na magpadugay-dugay, kaya ang aton kaluwasan, subong. Tandaan nyo ni, before ko magpatindog sa inyo, ang aton kaluwasan, wala garantiyang buwas, kaya base hindi ka nakalabot sa buwas. Sining na Apostol Pablo, ika-2 Korinto 6:1-2, siya karon ang adlaw ng hamutan, karon abang adlaw sang kaluwasan. Ara sa inyo nung boy, Brother Dulpo, Sister Analisa, kag sa tanan nga diri, nakabati na ka Moses,
sang akon panawagan sa pulong sang Dios, ang akon lang pangamuyo nga kabay pa, hindi niyo pagpatigahon ang inyong puson. Mismo, kaangay kay Nicodemo, kag sa mga tao sa adlaw sa Pentecostes nga magsiling, yes, Lord. Salamat sa mga pulong. Nga bisan ako gali, makasasala, pero may paglaom ako sang kapatawaran, sang akong mga sala, kung ako magtuo, maginulsol, kag magpabautismo sa tubig sa imong pangalan. Ang gusto maluwas ka makasulod sa langit, come forward as I'm going to pray for all of you. I am very honest of seeing this from my heart. I am very honest, church. Kung nabatsagan mo, makasiling ka, Lord, tigulang na ko, hindi ko gusto mapatay, Ginoo. Nga maimpirno ko, hindi ko gusto, Lord, mapatay. Nga magantos ko, Ginoo, sa impirno. Batunon ta ka, tindog kita. Ang gusto mapabautismo, mga katuran, palapit diri sa altar. Hallelujah, upod sa amon sa worship. Ang gusto magpabautismo, come forward. Salamat, palakpakan natin. Palakpakan natin ng Diyos, mga katuran, si Brother Paul, si Brother Jolpo. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Si Nanay, palakpakan natin, mga katuran. Gusto ka Samuel bautismo? Ha? Matyagan bautismo. Bisan sa akong mga apo nga wala pa mabautismo eh. Hindi garantiya nga ang inyo lolo pastor. Hindi garantiya nga maluwas ka mo. Kundi himuagin nyo kang tumanan nyo ang pulong sang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Salamat. I answer the holy of holies. I answer the blood of the Lamb. Magpaluluyon ka sa mga kalang. I answer to worship you only. Salamat naman, madamo, salamat. Dakong hap kalipay, Lord God. To honor I am. Hallelujah. I answer the holy of holies. I answer the blood of the Lamb. I answer to worship you only. I answer to honor I am. Come on, church, let us raise our hands. Lord, I worship for the souls. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Holy Lord. Amen. Ang masami nga ginahimo sa tao nga naga-desider nga magpabautismo. Una-una nga gina-acknowledge naton nga makasasala kita sa tubangan sa Ginoo. And we need to have a prayer for repentance. So akong kamuhang yuon sa pagtaas sa inyong mga kamot. This is a prayer for repentance. Sundan ninyo ako samtang magahimo kita pangamuyo sa paghinulsol sa aton mga kalapasan kasalanan dira sa Ginoo. Ginoo, repeat after me. Ginoo, gina-acknowledge nakon
nga ako makasasala sa imo atubangan. Salamat sa imo mga pulong nga naghatag paglaom sa akon kabuhi. Amo ini ang tama nga panahon para sa akon nga akon ikaw alagaron sa bugos ko nga kabuhi, sa bugos ko nga kasing-kasing, kag sa bugos ko nga kusog. Nagapaubos ako, Ginoo, sa akon kaugalingon dira sa imo. Tanda, Lord, nga wala ako mahimo sa akon kaugalingon luwas sa imo bulig sa akon. Ang akon pagtaas sa akon kamot, simbolo, Ginoo, nga akon gina-acknowledge ang akon mga kasalanan. Pasaylo ako, Lord, sa tanan ko nga mga kalapasan na nahimo sa imo atubangan. Bisan pa ang mga butang nga wala na ko nahibaluan nga sala sa imo atubangan. Nagapangayo ako, pasaylo. Lord, nakita nimo, Ginoo, ang mga katawhan nag-respond sa imong mga pulong. Akong pangamuyo, God, na sa ilang pagdesider, sa pagbautismo sa ila sa tubig, hallelujah, sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang akong pangamuyo, Lord, na ikaw ang magbutang sa ilang kasing-kasing, Ginoo, hallelujah, nga handa magsakripisyo kag mag-alagad dira sa imo, God. So malausab sa imong mga pulong, kung bisan pa ang isa nga magdesider sa pagpangalagad sa imo, linibo, linaksa, minilyon nga mga angheles ang nagagkalipay, Ginoo. Ginoo, siningatak na. May araw, Diyos, siyam kakalag nga nag-decide nga magpabautismo sa imo, Ginoo. Akon pangamuyo, Lord, ayaw kalimti ang ilang pangalan isulat sa libro sa basahon sa kinabuhi. Kag mga lagad sila nga matutom dira sa imo, Ginoo. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Praise God.